Nandito yung Team Bundok. Gumala sila dito. Ayan. Ayan. Si Boom Tarat-Tarat, Utol Nelson, Utol Michael, Utol Maoy, Jeboy, si Utol Jonas, Sergio. Pakasosyal na ka. At tinidor pa. Pagka mangkok, hawakan mo lang sa ilalim ng mangkok, tas kutsara. Kaso nga lang, talagang iba-iba talaga yung style eh. Si Nicole, pakamay eh. Kain tayo. Oo. Oo, kasi ano okay. May adobong baboy rin pala. Bus na. Sino pinakamalakas kumain sa inyo? Si Boy, malupit lang. Si Eboy? Oo nga, no. Napansin ko si Eboy may kalakasan kumain. Utol Pakdo, mahina eh. Kamu ayaw na. Di kami naubusan ng hito. Bukas daw, saan tayo tal bukas? Saan tayo? Pors, gubat? Gubat na naman. Mangista na mga tayo. Eto, sabi nga pala, lahat yan may sahod yan. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Nagbibilyar lang. Oh. Mag-apply na kayo. Hindi, may gagawin naman sila ngayong araw. Ang gagawin nila yung lona ito. Ayan. Lalagyan nila ng kahoy yung lona, patigas, kabilaan, tapos kakabit. Yun yung trabaho nila ngayong araw. Oh, ganun lang. Tapos magluto. Yun lang naman kasi trabaho nila eh. Sa bundok, marami silang trabaho. Ganda ng saging, oh. Tol, anong saging to, tol? Latundan. Latundan ba to? Bungulan pala. Ang bungulan, yung mahaba. Bungolan. Ano? Bungulan. Bungolan. Yung mababa. Oh, si Ina may sahod din yun. Si Shakira may sahod din yun. Oh. Pero si Ina, sumahod na. Oh? Oo. Hindi na? Hindi, sumahod na siya. Kay Lolo. Si Utol Pakdo, hindi pa. Ang tagal nga lang kay Utol eh. Hindi pa siya sumasahod. Si Elio naman kasi bago pa. O, di ba? Napakalaking bagay. Yung may sahod ka na kay Soto, may sahod ka pa sa mga ginagawa natin. Sarili mo pa. Dahil pag sumikat ka, pagdating ng araw, pati pamilya mo, matutulungan mo, di ba? Napakalaking bagay nun. Sipin mo, nagumpisa tayo kay, una nating kasama nung araw, si Direk. Kaso si Direk, hindi masyadong nagtiyaga. Sumunod natin nakasama, si Tata Lebe. Tata Lebe, kapatid ng papa ko yun, tito ko yun. Nandito na ako sa Tarlac, hindi na siya nakasama dito, ayaw naman niya dito. Saka hindi pwede dito sa Tata Lebe kasi araw-araw uminom yun. Bawal naman araw-araw uminom dito. Saka syempre, may ibang personal na bagay na dahilan ba hindi pwede sa Tata Lebe dito. Sunod natin kasama si Kuya Jun. Si Kuya Jun naman, gumawa kasi sila ng page nung araw. Sumikat sila kasama si Dawigay. Pagkatapos, after nung sumikat sila, di na nila ako sinasama kasi nga sumisikat na. Mas marami silang views sa akin. Marami silang views. Kaya ang ginawa ko, nagbundok ako, mag-isa na lang ako kasi nga sumikat na sila eh. Gumawa ng sariling page eh. Nung mag-isa ako, after nun mag-isa ako, tuloy-tuloy lang ako sa ginagawa ko. Yung sa kanila, nawala yung kanilang pahina. Nawala. Tapos bumabalik sila. Eh, hindi na pwede yung ganun. Nanggaling sila sa akin, iniwanan nila ako, tapos babalik sila. Hindi na pwede yun. Sumunod natin nakasama, syempre, si Adan. Kinuha namin si Adan. Adan, nakita namin siya ni Leo. Walang permis sa trabaho at may anak. Dahil kailangan din namin ng mga kasama, ginawa namin si Adan. May sahod din si Adan noon, 500 isang araw. At ngayon, sikat na si Adan, vlogger na. Kahit pa paano, nasa kanya na lang yun kung mas angat pa siya. Si Adan ay meron ng 500,000 followers, mahigit. Yan. Si Kuya Angel, tayo rin gumawa ng page noon. Ay, hindi na rin kami magkakasama nila Kuya Angel. Yan yung mga natulungan natin. Kahit si Kaba Vlog, natulungan din natin yan dahil maliit lang followers niya noon. Ngayon, halos 500 na. Sumunod, nakasama nung nandito na ako sa Tarlac, si Patrick. Si Patrick naman, ayaw mag-vlog. Hindi nag-vlog. Wala siyang interest.
Kasama ko si Nicole. Oh, ngayon si Nicole, kilala na. Yung vlog na. Si Nanay, nag-vlog na rin. Si Nanay, si Nicole, binilang ko cellphone. Worth 35,000. Oh. Si Nanay, binilang ko rin ng cellphone yan para mag-vlog. Si Ate, ganun din. Ate Adventure, Kuya Adventure, binilang ko cellphone para mag-vlog. After nun, sumunod nun, sino pa ba yung mga natin? Mga katutubo, ito ngayon, mga nagbablog na lahat, iba't ibang sityo. Tinuruan ko rin. Alam nyo, hindi tayo madamot sa sitwasyon na ganyan. Pansinin nyo yung iba. Yung ibang kilala nyo, sikat at kilala. Tinuruan ba yung mga kasama nila para umangat? Tinuruan ba sa ganitong sitwasyon? Yung ganitong style ng hanap buhay. Ngayon, kasama natin si Elio. Inapulot lang natin si Elio sa isang gilid. Hindi naman natin akalain na magiging okay siya. Ngayon, vlogger na rin siya. 'Di ba? Magaling pang umarte. Kung ano yung mga script na gusto mong iano sa kanya, kaya niyang gawin. Magaling siya kasi pangarap nga raw niya dati maging artista eh. Yung mga napapanood nyo kay Nicole, puro scripted din yon. Hindi naman yung mga biruan, pati kila Leo, scripted po yun. For entertainment lang. Pero si Elio po, matino na yan. Matino na. Ginagawa na nga lang for entertainment only lang. Kaya huwag kayo masyadong seryoso. Vlogger na rin. Si Glenn, vlogger na rin. Si Darlene, vlogger na rin. Si Ina, vlogger na rin. At sumasahod Isipin mo, siya ang kasama sa bahay na may sahod na vlogger pa. Na maaaring daigin niya pa yung mga nakatapos ng pag-aaral. Di ba? Si Utol, Nelson, vlogger na rin. Hindi pa lang monetize to, no? Si Utol, ang dami ng followers din yan. Vlogger na rin yan. Si Jerome sa bundok, vlogger na rin. Mga natulungan natin. Si Buhay Aita, isa rin yan sa mga tinutulungan natin pagdating sa pagbablog. Dami na tayo natulungan na mga katutubong Aita. Ngayon, yung mga ginagawa natin ganito, napakalaking bagay yan sa lahat na nakapaligid sa atin. Dahil gusto ko umangat sila. Tayo yung nasa taas, ilahin natin sila sa taas. Kaya hindi nyo ako pwedeng pagmalakihan o ikumpara. Kasi iba, kinukumpara ko sa ibang vlogger. Ito ba tanong, yung idol yung ibang vlogger, tinuruan ba yung mga kasama nila sa bahay? Kasambahay, mga kakilala, mga kaibigan. Di ba hindi? Kaibigan. Pero yung mismong mga nasa laylayan, hindi tinuruan. Yung mga nakadikit lang na kaibigan ang tinulungan. Pero yung mga tao na nasa ibaba talaga, hindi nila tinulungan. Di ba? Napaka-importante kasi yung mga taong nasa ibaba, yun ang tulungan mo para makaangat. Sa kaibigan, may mga tinulungan tayong kaibigan, hindi nga lang mga nagsisikat o baka hindi gusto kasi ng tao. Ganun yun. Nasa tao rin kasi kung susuportahan sila. Di ba? Ganun kaganda yung mga nagawa natin para sa mga kasama natin. Kaya ako, kahit na anong sabihin nyo, may kaya akong pagmalaki sa sarili ko. Dahil alam ko na marami akong tinulungan. Kung tutuusin, pwede kong pagdamot yung ganitong sitwasyon na sa kalagayan ko. Manatili lang sila ng mga tao ko. Di ba? Si J-Boy din. Hindi, si J-Boy kasi kailangan pa namin bilhin ng cellphone si J-Boy. Saka inaaral pa namin, mahina pa boses, hindi pa rin siya pwede mag-vlog. Si Elio marunong na umarte, marunong na magsalita. Si J-Boy tinuturuan ko kaso hindi pa siya masyadong matuto. Kailangan matuto si J-Boy. Pag natuto na si J-Boy, tuturuan din natin. Saan ka nakakita, halos lahat sila vlogger na. Walang laman yung freezer namin ha. Ay nako, ito ang laman. Tapas-tapas. Tinapay lang tayo. Ngayon tanghali. Si Elio, sikat na rin. Nga pala, wala pong ibang page si Elio Pagka merong page na ibang lumabas, hindi po yung kay Elio. Ang page ni Elio, isa lang. Boss Elio. Yun lang, Boss Elio. Si Ina, sikat na. Kaso nga lang, malit pa sinahod. Tanong natin kung magkano sinahod niya. Magkano sinahod mo kay Lolo Meta ngayon? 6,000. So umpisa pa lang naman yan. Lalaki rin yan. 6,000 sinahod niya. Si Shakira kasi, hindi pa pwedeng mag-vlog.
Ay, si Shakira. May sahod din yan. Shakira, gusto mo pa maging vlogger? Mag-aaral ka muna magsalita. Puro tango ka lang kasi. Siyempre kailangan kasi, bago natin turuan, kailangan nakakapagsalita na maayos. Diba? Yun. Kaya wag nyo kayo kinukumpara sa ibang vlogger. Katulad ko, ako halos mag-8 million na. Hindi ba nakita yung bahay namin? Napakasimple. Kumpara sa mga vlogger na inabot ng 8 million ng followers. Napakasimple ko. Hindi nyo nakita, oh. Di ba? Kaya, huwag kayo masyadong mapanghusga sa kapwa. Lalo na kung hindi nyo naman masyadong kilala. Di ba? O di kaya, tingnan nyo muna yung sarili nyo. Tingnan nyo muna yung kalagayan nyo. Tingnan nyo muna kung ano kayo. Bago kayo manghusga ng kapwa nyo. Boss at Ina ang nagdala? Bakit? Bago dumating si Ina dito sa amin, kilala na kami. Bago dumating si Elio dito, kilala na kami. Bago dumating silang lahat, kilala na kami. Mas mahina pa nga ngayon kumpara dati nung wala sila. Hindi. Malaki yung sahod kay Meta. Ayolo. Malaki. Kasi pera nila kasi sa sarili lang nila. Yun yung nakalagay dito. Mga pinagbawal ko sa loob ng biyaran. Kasama ko muna po, sir. Sige, ingat kayo. Sige po. Boy. Balik kayo dito. Sige. Bawal po. Nakatayo nyo naman kalatula. Pamilya ko na sila, pamilya ko na. Wala, mahirap magbit yun, mulan. Nga tol? Nasahod ka, magkano boss? Huwag na sa sahod. Sumi-income ko na lang monthly. Ang income ko monthly, 2 million monthly ang income ko. Lahat-lahat na yun, nung pinagkakakitaan ko. Ano na yun? Halos nauubos din. Hindi naman lahat naubos. Siyempre, nagtatabi rin ako para sa kinabukasan ng mga anak ko. Si Jopet, si Pastor Jopet, natulungan din natin yun. Marami tayong tinulungan na mga para sumikat at makilala sila. Si Utol Wilson, yan. Ano nyo rin, baka naman pag nadaan sa inyo. Ay, Tasgil Vlogs. Tulungan nyo naman pagka nadaan sa wall nyo. Salamat po, shout out po sa 6. Ang vlogger, kahit hindi ka na manghingi ng parang kahit hindi ka na manghingi ng sponsor, kung talagang bukal sa loob mo ang tumulong sa kapwa, hindi mo kailangan ng sponsor. Yung kinikita mo, itulong mo. Huwag yung galing sa ibang tao. Di ba? Sarap 2M. Sa vlogger po, ibang vlogger, masahod ng 4M, 5M, 3M. Normal lang po, 1M. Yung mga sikat, kailala. Yung mga saktuhan lang na vlogger, masahod ng 400, 300, ganun lang. Pero sa akin, hindi naman lahat galing sa vlog eh.
mas gusto ko yung simpleng ano, yung simpleng buhay lang. Hindi natin kailangan ng masyadong marangya. Pero syempre, nag-iipon din tayo para sa pamilya natin, para sa mga anak natin. Kasi marami akong binubuhay. Unang-una, marami akong binibigyan, marami akong sinusuportahan, marami akong pinag-aaral. Kolehiyo. Hindi po mga babae na. Nagpa-practice tayo magbilyar. Ini-improve natin yung mga alam natin sa bilyar. Kasi gusto kong sumali sa tournament. Sa yung mga napapanood yung mga sikat na mga bilyarista, yung mga magagaling. Yun, sasali tayo doon. Kahit papaano, kaya natin sumabay doon. So, kailangan ko lang ng practice pa. Kailangan ko pa ng mga kagamitan. Pero sa ngayon, bumili lang muna ako, tako lang. Pero yung medyo quality naman yung tako natin. Yun lang muna binili ko. Magkano daw? Tanong mo dun. Magkano? Bayad na? Bayad na pala eh. Oo, Lona. Hindi natin pinagagawa to kasi didilim yung area natin eh. Dito tol, di ba yung Lona lalagyan ng patigas? Kailangan kasi may patigas yun sa dulo para pag umulan bumagyo hindi masira yung Lona. Mula dyan sa may pinakadulo na to ng kahoy na yan. Diyan sa loob Tapos kung saan umabot. Tapos dito, may kahoy din yung dito. Para nakatali dito sa pader. May mga pako naman pader. Wawa naman yung sasakyan natin. Gusto kong bumili ng sasakyan. Kaso wala akong garahe dito. Ito naman ayokong palitan kasi marami ng memory sa akin si Raptor natin eh. Gusto ko sanang bumili ng Ford Everest. Yung kakasya kami. Kaso yung memory kasi ni Raptor, hindi ko pwedeng ibenta yan and then bumili. Ay kung pagagawa ko naman yung garahe, masikip pa rin eh. Masikip yung area. Pero nag-request ako kay nanay. Sabi ko kay nanay, gibain tong buong bahay, gibain. Lahat. Tapos papagawa ko ng bahay dito sa likod. Pagkatapos, para may garahe, may harapan. Dito na yung harapan. Ito yung magiging bahay dito. Sabi ko, kaso ayaw ni nanay. May memory rin kasi itong bahay niyan. Kasi pinaghirapan niya yan. Sabi ko, bayaran ko, ayaw naman. Kaya ganyan na lang. Pero syempre, pangarap din natin na magkaroon ng isang malaki-laki at maganda-gandang bahay. At magandang garahe. Ganito sana mangyari. Wala na itong bahay na to. Tapos, dito yung bahay. Tapos semento na lahat ng looban na to. Tapos garahe, diretso na sa loob, dito na garahe. Tapos semento na lahat. Ganda sana, tapos doon yung bahay. Kaso ayaw naman ni nanay. Ayan tol. Kailangan kasi may patigas yung lona para pagka bumagyo, hindi masira yung lona. Kasi masisira yan eh, pagka walang patigas. Yung iba nakikita ko ganun maglagay. Nasisira na yung lona. Maganda talaga. Isipin mo, ang luwang na itong likuran na yan. Ang laking bahay na yan. Tapos, ito yung pinakagarahe. Napakaganda sana. Kung gigibahin to. Diba? Napakasimple lang naman. Kung papayag si nanay, magpapagawa ka muna ng bahay. Pag natapos na yung bahay, di tapos na. Pag natapos na, saka lang siya gigibain. Di ba? Ganda sana. Lalo na sa mga katulad namin na madali yan. Kasi tuloy-tuloy ang gawa niya, unti-unti lang. So ayaw ni nanay. Ito maalis din itong bilyar. Mababago rin to pagka pumayag si nanay.
Meron po. Seedling ng hito. Yung mga fingerlings kay sa Bustos. Pagtanong nyo lang po si Boss Big Boy. O di kaya kay Vice. Ando na may mga hituan niya. Kay Boss Big Boy, kay Vice. O di kaya kay Noel. Si Noel, kapatid ni Boss Big Boy yun. Sila yung tatlong malalaking hituan sa Bustos, Bulacan. Doon po, madali nyo mahanap yun. At nagbebenta sila ng fingerlings. Maganda sana kung dito guys sa likod.